Alright, hello everyone, mabuhay og madayaw. Welcome to Sit On Podcast. First, I would like to ask, how are you guys? I'm excited and I'm happy because this is gonna be my first time in your podcast, Sit On. Yes, welcome. How about you, Mona? People, same as Marga. Excited. How about you, Tirufa? I'm also excited because I can relate to kasi my mother naman ako FW din. Yes, and in today's episode, guys, we will be showing you a video of Ate Ellen, who is working abroad as a housekeeper in Dubai, and also to Uncle Romeo, Uncle of Marga, who is working as a seafarer. And let's tackle first the experience of Ate Ellen. She's a housekeeper in Dubai, and I know you guys, it's really hard to, na malayo ka sa imuhang family. Ako si Ellen, retired na ko sa OFW. Nagtrabaho ko sa Dubai aron ka eskwela ko mga anak. Ako nagtrabaho ko sa Dubai para sa akong mga anak aron sila trabaho maka eskwela. Bisag maka eskwela tungod sa kalisod. I would like to ask you, at Rufa, since ikaw ang mas, naka-experience ng member sa family is naka-abroad jud. So I would like to ask you, how does it feel na layo ka sa imuhang mama? At first, grabe jud kayo no, lisod kaya ang kuan ka ng adjustment. Labi na first time ni mama ato nag-abroad niya ako. I'm still in senior high school. Kaka-senior high lang jud ato no. So, lisod kayo no, nabiling ko sa akong mga manghod. Nya, si mama nagtrabaho sa abroad pod, na nagtrabaho, kanang nagalagad laing ko ang mga bata, nya kami na dire. So, murag, laing kayo siya paminawan, pero, makakuhan ka po siya, like, okay na lang, kay para maka-eskwela mi dire. Yes, I mean, you have to really sacrifice. Yes. If you have this big dream for your family, for them to have a good life. They can experience a good life. How about you, Marga? Na ba kayo na-experience na kanang friend or like naduog nimo? What are their experience working abroad? Well, na ako'y uncle nga seaman, as you've said kanina. But compared to her mother naman, cause 10 years pa before makauli og balik dari. Compare sa akong uncle nga, kontrata ba, depende na lang mas maabot og 1 year, depende siya if gwapo imong trabaho. So murag kanang, yes, malayo gihapon ka, so pero kanang siya pod wala siya anak. So murag asawa lang ba. So dili kayo bugat pod, pero kanang naay times nga ako ang tita or ako ang uncle mag-away, but anyway, lahi na nga story. But anyway, yes, lahi na jud ang experience sa 10 years pa before ka mo balik diri sa Philippines niya. Balik na pod, ingana na bitaw. So, exactly. How about you, Mona? Na ba kay mga kaila na nag-work pod abroad na pwede nimo ma-share sa tuang episode karon? First cousin sa akong mama, kay gatawag mo na siya usahay sa ko in midnight. Kay mga musta ba din usay maghilak na siya kay ningaw na lagi daw siya niya yang ginaalagaan mo gud dito kay triplets manggod. Nagdagko na jud siya na jud gikadak-an na murag mama jud gani sa mga bata, then makuan siya ba kay di niya murag 5 years old pa niya gibiyaan akong cousin pod, wala na jud nag-alaga yang murag yang mother na lang pinag-alaga ba. Then nakatunong siya amo nga medyo kuan gani strict. May ginatago yung passport ning ana gani, pero makauli gud siya, pero pinugsanay pag yun ba. Nakauli siya last month kay namatay jud yung father, pero pinugsanay pag yun to di dapat siya sugtan kay busy lagi daw ay mag-alaga sa triplets nga anak. Nya all around bangod siya ra isa ba nga kanang kuan dito. So murag lisod jud kayo kung okay mabuhat imong gusto imong ikuan na lang jud kay kanang encouragement na lang jud nga motivate na lang jud mo kay college mo pud yung mga anak ko diri. Yes, kay sa experience naman ni Ate Ellen, she's a housekeeper, so wala siya nag-aalaga og maybe or like a family jud, same with the experience of Ate Rufa, but she felt the homesick.
Even ako gani, kaya siguro na ako mga 2 weeks na malayo sa akong family. But, I mean, I can't imagine living alone, far away from my family. Because, I mean, kanang dili, lisod siya for me. Kay kanang, marag ma-feel ni mo na hala, marag depressed na kay ka, sad kay ka, pero maminti because ma-miss ni mo sila. And mao na ang na-feel ni Ate Ellen while working abroad. But, you know, we can learn something na kanang, I mean, love is really a sacrifice, Jod. It's like, unsa ni mo ka love ang imong family, but need po ni mo ma-sacrifice para sa ilahang kaugmaon. And mauna ang na-experience ni Ate Ellen. I mean, sa experience po ni Uncle Limos, as a seafarer, as far as I know po is by contract po na sila, but not as the same contract na kanang naa si katong na-experience like other OFWs, you know, like housekeeper, babysitter, na kay kanaman sila kanang tawagan ng like something mga agency, marag something agency na kanang like magagunit sa ilaha ba, because I know a friend as well since grade 8 May hantod karon wala pa ni uli iyang mama. Naming anak ka na extend. Yes. Kay naamagod sila kanang ano like syempre pag muuli pud kano kay dako kag kwarta kailangan nimo kay like pud baya ang culture dari sa Pilipinas no na kung maka-abroad ka murag kwartahan na jud kaayo ka, but I mean according to Ate Ellen sa iyahang nakuan mao pud na ang iyahang gusto i-open up jud na kanang dili ibig sabihin na kanang nag-abroad ka is dato na ka. Really do admire those people who works abroad because dili ang ilahang na experience na to. Yes, dali ang kwarta dako kag ma-earn, but Dali ang gastuhon. Yeah, dali ra pud siya gastuhon. Only kay no kanang napa Yeah, sa country nga dili nimo kabisado ba? Yes, and mao po nang isa sa na-open up niya na dili lalim na mag-work abroad, it's because of the language barrier. Maglisod man ganita dari ang sabot sa mga like nagnihunggo, 'di ba? Kanang mga naay mga kanang sa tawag na nila mga ethnicity something na 'di ba maglisod taog kanang magsabot sa ilaha. But the thing here in the Philippines is naatay first language which is ang ginakuan nato is Tagalog na masabtan siya sa tanan, 'di ba? While dito sa Dubai magistorya ka dito sa ilahang language o Arabic. Do you think pasabtan mo sila bisag isa lang na ka word? Pero yung mama di ba Rufa kabalo na? Yes, kuan na si mama ka. Fluent na sa ano. Sa Arabic. Okay. Well, siguro pud kay because dugay na pud kay siya dito. Pero dili pud siguro like first time ni mo dito nasabtan na jud nimo sila. Unless kung imong giskwelahan, di ba? Giskwelahan man jud nila before sila i-deploy. Yes, nag-iisip na sila. Ay bino kog ditso lang. Training ba sila at first sa language, sa mga gamit sa kusina dito sa Saudi. Naga-psychological test pod na sila. Okay. Dili man Okay. jud 100% like pag-abot nimo kabalo na kay ka. But at least na sila yung knowledge. Basic. Basic knowledge. Okay. Alright, so mao to ang story ni Ate Ellen which very makagain jud kag insight. And thank you Ate Ellen for sharing your story to us and for cooperating into our interview for this podcast. And now, let's talk about the story of your uncle. I'm Rodrigo. I am seafarer for almost 2 years. Actually, nako sa sildo pero kanang dagan siya o kanang kuan like homesick ang sa layo kasi mong family niya dili basta-basta ang trabaho. Yeah, upon realizing ang hirap at delikado maging OFW kasi I have watched Descarting Marino on TikTok. He had the same experience. Same with my uncle. And, which by the way, alam niyo ba yung Red Sea? And, actually, yung Red Sea is, pag dumaan yung barko nila sa Red Sea, may extra pay ka. So, kaya delikado din dun. Okay, so I mean, why they called it as Red Sea? It's actually a danger zone, guys. Marami ng gera ang nangyari doon kaya siguro, sabi nila, delikado. Okay. I think yun yung mga nakikita ko. I mean, yeah, nakikita ko naman sa TikTok pero hindi ko alam na it's
called na as a Red Sea. I mean, yun yung mga nakita ko na parang binubombahan sila, ganon, yung pag dumadaan sila. Kasi according to them, meron silang specific na rota na dadaanan. And, I mean, kung dadaan sila doon is mas mapapadali yung... shortcut. Yeah. Po na tong sa kuan sa China nga bombahan or Lahi po to na balita yung mga nakita. Lahi to na balita. Lahi na tana. Dili na ta dira na part. Never mo join sa gera sa China. kanang kadelikado jud sa ilahang kuan no kanang murag Diyos ko, abi nila ba nga pag magsiman kay suot lag white na uniform o na snappy na pag abot dito ha sa ting hugawan nila ba mga nga grabe ka ko dagko kay nga makina ilahang ko anon Abi na kog ang mga dati hatong bata pa ko tung wala pa ko yung knowledge about anang mga siman-siman ingon anak kasi akong nabalaan na jud dati si manloloko daw maura jud akong nabalaan dati true ba ay based on experience based on experience okay lang isundo ko mo to podcast na rin. I mean, okay, going back, okay, I mean, ang patubata pa ko ba, ang pagkabaludjud na ako is kanang, ang mga seaman is kanang like, kanang ganing mga professional man siya na trabaho, pero kanang limpyo, iba naka-coat, nakakuan, kanang naikalo na suot, and dako kay sweldo, which is true na dakong sweldo, pero katong naiuban, depende siya sa imuhang trabaho, o depende sa kung unsa na barko imong gitrabahoan di ay. And actually, lisod na ay makalaban ka dito sa barko. Kay tingala na lang ka nawala na ay muhang kauban, gilabay na day siya sa dagat. Ugan kayo na ba tinod yun na? Kanang ihulog-hulog na ka sa kuan. Yes, dagan kog nakita na issue na I mean kanang kuan niya tapos na po dito ka ng mga sirina makita daw nila tapos ang naabot ang mga I mean dugong naman dahil ninasabi tayo. Just kidding. I mean, yeah, going back, I mean, dali jud sigud, I mean, wala pa man jud ta ka-experience no na kanang naatas ilahang shoot to experience that kind of life na ingon ana. Delikado, I mean, as a seaman, delikado. But then, para sa imong pamilya, I mean, buhaton man jud nimo tanan, yes. Para sa imong, like, dali rang adlaw, dali rang bulan, mahuman ra ni kwarta diretso. Dollars. Yes. And like po tong mga nagtrabaho no, mamis pud ko ng mga nagtrabaho sa kanang kuan kanang cruise ship ba mao jud akong gusto wadtog nag HM ko. Trabaho dito may manaka. Oh, manaka. Pero unta na no, in the future ba kay kanang dili na lang kanang akong pangarap na yun guys is maging rich tita, walay trabaho, princess, kanang si Golda lang ang kuan ba. But anyway, thank you so much for watching and listening to our podcast on this episode today. And thanks to my friends who's with me today, Mona, Marga, and Ate Rufa. I really do appreciate you guys for sharing the story of your uncle to us and also the life of your mother. Thank you for having us today. Yes, balik-balik mo guys. Yes, and the next episode po, diba? Storyahan na to ang love life ni Marga. Wala. Gwapo lagi na. Gwapo lagi. Mas excited ako muna. Kay daghan. Never. Anyway guys, thank you so much for watching this video and listening to our podcast today. Until to our next episode, and comment down below if you've learned something or naabo mo yung mga experience. Yes, as an OFW, we wanted to read those comments para maka-learn sad me and we can share that to others as well. Thank you again. See you in our next episode. Bye!